Ayan, gaya nga po ng sinasabi ko kanina, ni Kuya Joe, sinashare ni Kuya Joe kanina mga kapatid, ay itong darating na camping, ito yung time na kung saan nasa atin yung manual. Ito yung time na pagninilay-nilayan natin at malalaman natin kung ano ba yung provision na ibinibigay ng Diyos on each problems, on each questions that we have in life. Dati hindi ko po maintindihan ano ba ang kahalagahan ng pagka-camping. Kasi bakit meron naman tayong regular na Sunday. Meron naman tayong Wednesday na na uh, na service kapag midweek. Bukod pa sa mga Bible studies. So bakit minsan, dati po naisip ko, bakit kailangan pa natin ng camping na kung saan halos kung iisipin natin ay nakakapagod. Amen. Nakakapagod kasi pupunta ka sa malayong lugar, you will spend the night, tapos alam niyo, kailangan nating mag-effort financially. Pero mga kapatid, isang bagay lang ang siguro ko, and I testify. Simula po nang una akong mag-camp sa Rema, yan po yung time na nagbago ang buhay ko personally. At ngayon pong darating na camping, mga kapatid, hindi po kalugihan yung mag-i-invest tayo. Kasi in comparison sa mga unang nag-camp, mga kapatid, binitawan nila ang lahat. Marahil ito yung time na mix up na natin yung ating priorities. Pero ito yung time na kung saan ipapaalala ng Diyos na ako ang source ng mga yan. Ako ang source ng mga pinapriority mo ngayon. Busy ka sa trabaho, ako ang source. Busy ka sa mga achievements sa buhay, ako ang source. At ako lamang ang makakapagpanatili nito. Ngayon, ito yung bagay na inihintay ng karamihan sa ating mga Kristiyano, mga kapatid. Kasi itong camping na to is replenishment, refueling station. Kasi gaya nga rin po na sinabi sa Bible, magpalakasan kayo. Walang ibang makakapagpalakas sa'yo, kundi yung kaibigan mo sa pananampalataya. Walang ibang makakapag-encourage sa'yo, kundi ang magulang mo sa pananampalataya. At walang ibang makakapagbigay sa'yo ng best motivation, hindi ang mahal mo, kundi ang unang nagmahal sa'yo. Kaya nga ini-encourage ko mga kapatid sa darating na camp. Excited po ako na makita ang lahat. Sa pagpapatuloy po ay nanyayan ko po si Pastora Tina para po. Magandang hapon po muli sa bawat isa sa atin. Gaya nga po ng nabanggit ni Kuya Joe kanina, excited po kaming makita kayo sa darating na camping. Excited po kami na muli ay maka-fellowship po kayo. Na-excite po kami na makita yung pag-grow natin bilang mga Kristiyano. Amen po. Kung kanina, share ni Kuya Joe yung camping na natagpuan niya sa Old Testament, na kung saan ito yung time ng mga Israelita na dinala ni Moses papunta ng Promised Land. Alam niyo po, ang daming mga Israelitang sinama ni Moses. Alam niyo, yung puso ng pastor, ganun na ganun. Halos lahat isasama niya. Mapabata, mapamatanda. Along the way, marami ng mga reklamo itong mga sinama ni Moses. Pero alam niyo po, sa kabila ng mga reklamong iyon, pinilit ni Moses
na itawid yung mga taong ito upang sila ay makarating sa promised land. Dumating yung time na halos sinabihan siya ng kaya daw sila dinala sa lugar na iyon ay para magutom. Na ikumpara pa nila yung buhay nila sa Ehipto, na para bang mas mabuti pa daw na nandun na lang sila, at least hindi sila nagugutom. Pero alam niyo po, nanindigan si Moses sa pinagagawa sa kanya ng Diyos. Dinala pa rin ni Moses itong mga taong to sa kabila ng pagiging reklamador, sa kabila ng pagiging mahangarin nila. Amen? At alam niyo po, hindi naman po binigo ng Diyos si Moses. Kapag dumadating ang time na nagrereklamo ang mga Israelita na gusto nila ng tinapay, nagpapaulan ng mana ang Diyos. Gaya ng na-share po ni Pastor Marlon. Sinabi nila na gusto nila ng karne, nagpaulan ng pugo ang Diyos. At nung time na gusto nila ng inumin at tubig, kahit pa nasa lugar sila ng disyerto, nagkaroon ng tubig. Pero alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot man pong isipin, hindi man nakarating si Moses sa lupang pangako, ngunit merong mga taong nagpatuloy upang makarating sa promised land. Alam niyo po, 3 camping meron tayo sa Rema. Isang summer, isang July, at isang believers camp. Na kung saan ang believers camp ay hindi na ito yung stage ng sapilitan, hindi na ito yung stage ng pakiusapan, hindi na ito yung stage na hahabul-habulin ka pa, kundi ito na yung stage na nandoon ka na dapat porsigido kang makasama. Alam niyo po, nakita ni Kuya Joe yung camping na yon sa Old Testament. At ako rin naman po ay may natagpuan na camping sa New Testament na kung saan nandito na ang Panginoong Jesus. Alam niyo po, base po sa aking nabasa at na-research, ang unang camping po kasama ang Panginoong Jesus ay nung time na siya ay ipinanganak. Amen po. Hindi ito nag-invite ng mga taong mayayaman. Hindi ito in-announce. Amen po. Ngunit yung mga taong kinausap ng Diyos upang pumunta sa lugar na kanyang kapanganakan ay iyon yung mga taong nakarating sa sabsaban. Amen po. Makikita natin na hindi mayayamang tao yung nandun. Sa halip, ang natagpuan ng 3 pantas ay ang mga pastol, ang mga hayop, ang magulang ni Jesus, at mismong si Jesus. At alam niyo po, kahit pa napakalayo ng 3 pantas na ito sa lugar na iyon, pinilit nilang makarating. Sa halip na reklamo, sa halip na hirap, pagsasabi ng kanilang mga dinanas sa daan, ang una nilang ginawa ay ihinandog yung kanilang regalo. Alam niyo po, ngayong Believers Camp, kaya po ito tinawag na Believers Camp kasi ito po yung camping ng mga tunay na naniniwala at naglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, ito rin po yung perfect timing na i-offer na natin sa Diyos yung mga bagay na ginawa natin sa isang buong taon. Sabi po niya sa Matthew chapter 11 verse 28, kayong napapagal at nahihirapan, lumapit kayo at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ito na yung pahinga na hinahanap natin. Ito na yung pag-anointing, yung pag-anoint sa atin, yung pag-refill ng oil. And ito na yung time na kailangan natin na ipursige natin na tayo ay makarating. Ito na yung time na alam natin na ang Diyos ay kikilos sa buhay natin. Ang Diyos ay kikilos sa mga bagay na naiwan natin. Amen po? Kasi andito po yung presensya ng Diyos. Sabi po ng Panginoon, 2-3 ang magkatipon sa kanyang ngalan, bababa siya sa ating kalagitnaan. Hindi man ganun kadami ang unang camping ng Panginoong Jesus dito sa mundo, ngunit alam natin na sinamahan sila ng Panginoon. Alam natin na ang bawat problema na daladala natin ay nandoon ang solusyon. Sabi nga ni Kuya Joe kanina, provision ang binibigay ng camping. Sabihin ng provision, it is something solution to all the problems. It is already prepared. Kapag po ang isang camping ay ginanap,
Provided po ang lahat ng bagay, mula sa damit, sa pagkain, sa higaan, amen po, at sa iba pang bagay na kakailanganin mo kapag ikaw ay nag-camping. Same thing with the Lord sa Old Testament. Sabi nga po ni Pastor Marlon, no, yung damit daw po ng mga Israelita that time, hindi sila nagpapalit sa halip. The more na lumalaki sila, ay ganun din yung garments nila. Amazing, amen po. Na ganun kahiwaga ang Diyos, ganun kahiwaga ang mga bagay na kayang gawin ng Panginoon. How much more pa sa mga bagay na kailangan natin. Amen po. At tayo nga po pala ay pupunta sa tinatawag na Mount Piniel. Amen po. Alam niyo po, isa po sa mga bagay na iniingatan ko, sa akin personally, ay never pong lumiban ng camp. To be honest po, simula po na ako nakakilala sa Rema, 7 years to 8 years, alam niyo po, never po ako umabsent sa kahit anong camping. Hindi ko binibigyan ng puwang yung dahilan na pang-unbeliever yan, hindi ako sasama, no. Lahat ng camping ay may revelation. Higit na mas maunawaan mo ang kalooban ng Diyos kung sa bawat pagkakataon na makaka-fellowship mo siya ay hindi mo palalampasin. Amen po. Alam niyo po, meron po rito sa Mount Piniel, tungkol po sa Mount Piniel, no, na kung saan ito po yung si Jacob ay nakipagbuno sa Diyos. Amen po. Sabi niya po dito sa Genesis chapter 32, verses 25 hanggang 25 to 30. Sabi niya po rito, nang napansin niya, sabi niya po, atras po tayo sa verse 24, nang nag-iisa na siya, ay dumating ang isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. Nagbunuan sila hanggang mag-uumaga. Nang mapansin niya na hindi niya matatalo si Jacob, pinisil niya ang balakang ni Jacob at nalinsad ang pagkatapat ng buti nito. At sinabi ng tao, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Alam niyo po, ganun na lang yung kapursige si Jacob. Nasabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Amen po, kahit pa yung buto niya sa balakang ay lumihis na. Amen po, masakit na yung balakang niya, pero hindi pa rin niya binitawan itong tao na to. Amen po, hindi niya binitawan hanggat hindi niya nakukuha yung pagpapala. Yes, minsan, madalas masakit. Madalas masakit ang mga bagay na hihingin sa atin. Pero alam niyo po, yun po pala yung way para tayo ay pagpalain. Alam niyo po, sabi niya po rito, nagtanong ang tao sa kanya, ano ang pangalan mo? Sumagot siya, Jacob. Sabi ng tao, simula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel na. Dahil nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Sabi niya po rito, nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Nagtanong din si Jacob sa kanya, sabihin mo rin sa akin ang pangalan mo. Pero sumagot ang tao, huwag mo nang itanong ang pangalan mo. Pagkatapos, binasbasan niya si Jacob doon. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Piniel. Dahil sinabi niya, nakita ko ang mukha ng Diyos, pero buhay pa rin ako. Amen po? Mga kapatid, wag mong palalampasin itong camp na to hanggat hindi mo nakikita ang mukha ng Diyos. Wag mong palalampasin ang camping na ito hanggat hindi mo naririnig ang tinig ng Diyos. Maari na sa unang araw, mararamdaman mo yung pagod, yung hirap, pero alam niyo po, iyon yung isang way na sinasabi ng Lord, cast all your worries upon me because He cares for us. Amen po, mas nararamdaman ng Diyos na kailangan natin siya kapag tayo ay willing ibigay ang lahat ng pasanin na nararamdaman natin. At katulad ni Jacob, wag kang bibitiw sa pangako ng Diyos. At alam niyo po, sabi niya sa Joshua 1:8, sabi niya, dili-dili mo araw at gabi ang kanyang salita. Alam niyo po, ang tanging paraan para makasurvive tayo at makapunta sa camping, makapunta sa perpektong kalooban ng Diyos, sabi niya po, stand firm with the Word of God. Stand firm with the promises of the Lord. Alam mo, kapatid, hanggat meron kang pangakong pinangahawakan, walang dahilan para hindi ka magpatuloy. Maaari na darating ang time na manghihina ka, mapapagod ka, pero kapatid, yung pagod na yan, that's only temporary.
Pero ang ibibigay sa atin ng Diyos ay walang hanggang kapahingahan, walang hanggang pag-asa. At muli, mararamdaman natin ang kalapitan ng Diyos, mararamdaman natin ang pagkilos ng Panginoon. Kaya in-encourage po namin ang bawat isa sa ating na sa nalalapit na camping, ihanda natin ang puso natin, ihanda natin ang ating mga sarili, ihanda natin yung mga bagay na nais ng Diyos na ihanda natin. Sabi nga po, ihanda natin yung tanong. Amen po? Ihanda natin yung mga tanong natin sa Panginoon na wag kang papayag na hindi mo makukuha yung sagot sa tanong na yun. Amen po, wag kang papayag na hindi mo makukuha yung pagpapala na galing sa Diyos. Amen po? Sige po mga kapatid, sa mga oras na to, ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pagpupuri. Ihanda natin ang ating mga sarili. Iset natin ang ating mga puso na patuloy natin isik ang Diyos. Naniniwala po ako mga kapatid, bagamat tayo'y magkakalayo, ito ay preparation sa atin ng Lord upang tayo ay mauhaw sa Kanyang presensya, mauhaw sa Kanyang salita. Kaya ngayon pa lang, kapatid, set mo na yung puso mo na Lord, andito ako. Lord, nandito kami. Nagpapakumbaba kami. Nais namin maranasan ang pagkilos mo. Nais namin maranasan, Panginoon, yung mga pangako mo. Sige po mga kapatid, tas natin mga kamay, tayo ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Sa umagang pagkagising, ngalan mo ay pupurihin. Puso ko'y laging aawit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang pag-ibig na walang hanggan, na laging sariwa sa bawat araw. Muli pa. Sa umagang pagkagising, ngalan mo ay pupurihin. Puso ko'y laging aawit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang pag-ibig na walang hanggan, na laging sariwa sa bawat araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus, purihin ka. Sige po, maglambing tayo sa Panginoon. Sa umagang pagkagising, ngalan mo ay pupurihin. Puso ko'y laging aawit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang pag-ibig na walang hanggan, na laging sariwa sa bawat araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus, purihin ka. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita.
laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, di ako magsasawa. Purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Patuloy kaming aawit, Panginoon, sa umagang pagkagising. Ngalan mo ay pupurihin, puso ko'y laging aawit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang pag-ibig na walang hanggan, na laging sariwa sa bawat araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, di ako magsasawa. Purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi kami magsasawa. Di ko magsasawa. Purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Oh, Salamat. Purihin ka. Wala kang katulad. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Oh, we worship. Oh,
Salamat, Panginoon. Pupurihin ka, Holy Spirit. Salamat, salamat. Wala kang katulad. Siya mo kayo siya niya. Siya mo kayo siya niya. Siya mo kayo siya niya. Sinadadiya mo kayo siya niya. Siya mo kayo siya niya. Purihin ka, Panginoon. Salamat, salamat. Salamat, Panginoon. Holy Spirit. Siya mo kayo siya. Siya mo kayo siya. Siya mo kayo siya. Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Holy Spirit. We worship you, God. Salamat, salamat, Panginoon. We worship you, God. You're worthy. We worship you, God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. 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 Salamat, salamat. Siya mo kayo, siya mo kayo. Salamat, Panginoon. Nakila ka, Panginoon. Salamat, Diyos. Salamat, O God. We worship. Salamat, Panginoon. We worship you, God. Hallelujah, Panginoon. You are worthy. Salamat ka. Oh, purihin. Oh, we worship you, God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. We worship you, God. Salamat, Panginoon. Wala kang katulad. Hallelujah. Siya mo kayo siya. Siya mo kayo siya. Siya yan. Hallelujah. Oh, salamat. Purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus. Purihin ka. Di ako magsasawa. Purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita.
laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka, di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka, laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka, laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka, laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka, Panginoong Hesus. Purihin ka, Panginoong Hesus. Purihin ka. Oh, hallelujah, O Lord. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Kami ay pinaunlakan mo, Panginoon, na magkatipon-tipon. Muli makapanalangin sa iyo, Lord. Lord, tinataas namin sa iyo mga kamay, Panginoon, ang bansang Pilipinas, sa buong mundo, Panginoon. Sa dami ng kaguluhang nagaganap, Panginoon, alam namin na walang kasamaan ang nananaig, Panginoon. Tanging galit lamang ang nanatili sa bawat isa. Tinataas namin, Panginoon, ang bansang Pilipinas, O Lord. Matibay na ekonomiya na pinapanalangin namin, Panginoon. Knowledge, wisdom, and understanding, O Lord, ay pagkaloob mo sa bawat leader, sa bawat namumuno, Panginoon, ng hindi lamang sa gobyerno, Panginoon, pati sa mga sangay na bumubuo ng bansang ito, Panginoon, judiciary, legislative, at lahat pa, Panginoon. May mga katungkulan. Lord, tinataas namin ang kabuuan ng Rema Evangelistic Church International, O Lord. Sa punguna ng aming head pastor, Panginoon. Lahat ng outreaches, Panginoon. Lahat ng mga members, O Lord, na nanonood ngayon, O Panginoon. Lahat ng mga workers, Panginoon, na nakadeploy. Alam mo, ang desire ng mga puso namin, Panginoon, ay makasama sa camping na ito, Lord, upang makapag tipon-tipon muli, Panginoon, sa ngalan mo, Lord. Lord, ibinibigay namin lahat ng desire, lahat ng burden, Panginoon, lahat ng mga ayaw namin, Panginoon, na problema, Panginoon. Alam namin na provision, ang promise mo sa darating na camping, Lord. Lord, pagkaloob mo yung pag-aalab ng puso ng bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng sapat na lakas, sapat na encouragement ng bawat isa para makapagpatuloy sa gawain mo, Lord. Lord, kuniklaim namin ang katagumpayan ng camping na ito, Lord. Dahil sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan mo, Lord, walang sino man ang makakahadlang sa magandang gagawin, sa mga magandang pangako na ipapamalita mo sa bawat isa ngayong Panginoon. Atas po namin ito sa pangalan ng aming Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sapagkat Lord, muli o Diyos ay bumaba ka sa aming kalagitnaan. Salamat Ama
Tunay nga, Lord, na Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magpuno, Panginoon, ng bawat pagkukulang namin, Panginoon. Alam namin, O Lord, na ang bawat desire, Panginoon, na aming mga puso, O Diyos, ay patuloy mong tutugunin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Lord, patuloy kong pinagkakatiwala sa iyo at tinataas, O Diyos, ang bawat outreaches, Panginoon, ng Rima Evangelistic Church International, Panginoon. Ang bawat pangailangan ng iyong simbahan, Panginoon, mula sa pangrenta, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, Panginoon, maging Lord sa mga allowances, Panginoon, na aming mga missionaries, Panginoon. Lord, patuloy mo, Panginoon, ibigay, Panginoon, yung vision, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa aming senior pastor, Panginoon. Patuloy mo siyang ingatan, gabayan, protection ng Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na ibigay, Panginoon, at isupply, Panginoon, lahat ng kanyang pangangailangan, Lord. Divine protection mo, Panginoon. We apply the blood of Jesus, Panginoon, sa kanyang buhay, maging Lord, sa kanyang sasakyan, Panginoon, sa kanyang tahanan, Panginoon. Patuloy mo siya, Panginoon, na ingatan, Panginoon. Upang, Lord, patuloy niya, Panginoon, maibaba, Panginoon, yung mga bagay na nais mong gawin namin, Panginoon, sa ministeryong ito, O Diyos. Sa aming mga provincial pastors, sa aming mga local pastors, O God, sa aming mga future pastors, sa aming mga missionaries, Panginoon. Salamat, Ama, sapagkat, Lord, muli, O God, ay bibigyan mo kami ng gagawin, O Diyos, sa nalalapit na camping. Lord, i-level up mo, Panginoon, ang aming mga ministry, Panginoon. Lord, we ask for that mountain, O God. Lord, pagkatiwalaan mo kami, O Diyos, sa ganon, Panginoon, ay i-equip mo kami, Panginoon. Alam namin, Lord, na hindi mo tinawag ang mga qualified sa halip, Lord, kina-qualified mo, Panginoon. Yung mga tinatawag mo, O Diyos. Patuloy mo kami bigyan, Panginoon, ng pusong mapagkumbaba, pusong handang matuto, Panginoon. Lord, basagin mo ang puso namin kung ito'y matigas para sa iyo, Panginoon. At Lord, bigyan mo kami ng panibagong puso, Panginoon, yung pusong masunurin, Panginoon, handang pumalima, O God. Lord, ang nalalapit na camping na ito, Panginoon, ay sa iyo, O God. Kaya ng Holy Spirit, malaya kang kumilos na uuhaw kami sa iyong mga salita. Ngayon pa lang ay patuloy na namin nag-i-speak ng pagkilos mo, Panginoon, sa lugar ng Pinyel, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na malaya kang kumilos, O God. Malaya kang kumilos sa lugar na ito, Panginoon. Malaya kang kumilos, Panginoon, sa mga buhay namin, sa mga financial namin, Panginoon. Tunay nga, Lord, na a faith without action is dead, Panginoon. Sapat na, Panginoon, yung pagkilos namin, Panginoon, upang, Lord, mapaggana namin ang aming mga pananampalataya, Lord. Nakita mo kung paano nagpupursige ang bawat isa, Panginoon. Lord, may trabaho man sila, Panginoon, or wala, Panginoon. Lord, sa abot ng aming mga makakaya, Panginoon, ay ginagawa namin, Panginoon, ang lahat ng ito, Lord, upang patuloy namin maranasan ang pagkilos mo sa nalalapit na camping. Lord, salamat, Ama, sa mga members na masasama, Panginoon, at Lord, patuloy mong palawakin ang aming ministeryo, O God. Salamat, Ama, O Lord, tunay nga, O Diyos, sinaselyuhan namin ng banal na dugo ni Jesus, ang bawat panalangin na ito, ikaw, Panginoon, na mapupurihan, madakila, masamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at God bless po. Excited po kami makita kayo sa camping at magandang gabi po sa bawat isa.